Talaga, love? Akala ko si Nanay Gina ang totoo mong nanay. Yan ang sikreto ng pagkatao ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko naman kasi alam na magpapakita pa sa akin ng tunay kong ina. Akala ko nga matagal na siyang patay. Makikipagkita ka ba sa kanya? Oo naman. Marami din kasi akong gustong itanong sa kanya. Hanga naman ako sa'yo. Hindi ka nagalit sa totoo mong ina kahit iniwan ka niya nung bata pa. Sinabi naman ni Nanay Gina ang dahilan kung bakit niya yun nagawa noon. Hindi rin ganun kadali ang pinagdaanan niya. Alam kong masakit din sa kanya ang ginawa niya. Siguradong sabik na sabik nyo nang makita ang isa't isa. Oo, sa litrato ko lang siya nakita Gusto ko naman na makita siya ng personal. Alam mo ba kung saan siya nakatira ngayon? Oo, binigay ni Nanay Gina ang address niya. Sasama ako sa'yo. Gusto ko rin siyang makilala. Ang taong walang malinaw na direksyon sa pag-ibig o nakikipaglaro lang sa damdamin ng iba ay parang balang pinaputok ng walang tiyak na tatamaan. Maaring hindi agad makita ang epekto pero may pusong siguradong masasaktan. Hindi lang ang sarili ang napapahamak, kundi pati ang taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nympha. 31 ang edad at kasalukuyang nakatira dito sa Antipolo. Matagal na akong taga-subaybay ng channel niyo at naglakas loob na rin ako na magbahagi ng sarili kong karanasan. Hindi lang para kapulutan ng aral, kundi maging babala na rin sa mga kababaihang hindi makontento sa karelasyon. 3 taon na kaming kasal ni Jason at wala pa kaming anak. Dahil na rin napag-usapan namin na mag-iipon muna. Alam naman namin kung gaano kahirap ang buhay dito sa atin. Pareho kami may trabaho ng asawa ko. At kasalukuyang nangungupahan sa isang apartment na malapit lang sa pinapasukan namin. Sa loob ng 3 taon, walang kaalam-alam ang asawa ko sa mga ginagawa ko kapag nakatalikod siya. Ayos na. Nakausap ko na ang tunay kong ina. Inaasahan niya tayo sa linggo. Mabuti naman kung ganon. Alam ko, excited ka nang makaharap siya. Hindi lang yun. Kinakabahan din ako. Normal lang yun, no? 2 taon ka pa lang naman nung iwan ka niya kay Nanay Gina Iniisip ko nga, kung meron ba akong naging kapatid sa kanya, baka kasi nagkaroon din siya ng sariling pamilya. Malalaman mo rin kapag nagkita na kayo. Pwede mo siyang tanungin kapag nagkaharap na kayo. Mahal ko ang Nanay Gina ko, pero iba yung pakiramdam na marinig kahit sa cellphone lang ang boses ng tunay kong ina. Tinanong pa nga niya ako kung anong paborito kong ulam at yun daw ang iluluto niya. Mukhang mabait naman siya at palagay ko pareho kayong excited na makita ang isa't isa. Oo nga, ramdam ko naman sa boses niya Kung pwede lang sanang hilahin na ang araw para linggo na agad. Baka naman hindi ka makatulog niyan ha? Baka nga. Ay, magsasalang na pala ako ng sinaing. Pakitingnan mo na lang ha. Lalabas kasi ako para bumili ng ulam. Di ba may ulam pa tayo dyan? Sawa na kasi ako Ilang araw na tayong puro isda. Gusto ko naman yung ihaw-ihaw sa kanto. Sige. Pakibilan mo na rin ako ng 2 bote ng beer ha. Sige. Yun lang ba ang ipapabili mo? Oo, ako nang bahala sa sinaing. Babalik ako agad. Sana konti lang ang bumibili sa ihawan. Security guard si Jason sa isang mall na malapit sa amin samantalang ako waitress sa isang restaurant. Yun na ang mga trabaho namin bago kami nagkakilala dahil sa Facebook. Ilang buwan lang kami noon na puro chat at video call. Waitress pa ako noon sa isang Tapsilogan. Samantalang siya sa mall na nagtatrabaho. Sa unang pagkikita pa lang namin, ipinakilala na niya ako sa babaeng umampun sa kanya. Bulag na ang umampun sa kanya at ang kasama sa bahay ay ang tunay na anak nitong babae. 1 oras din bago ako nakauwi sa bahay.
Dinahilan ko na lang na napakaraming nakapila kaya ako natagalan. Naniwala naman sa akin si Jason. Nung gabi habang mag-isang umiinom sa sala ang asawa ko, abala naman ako sa pakikipag-chat. Dumating ang araw ng linggo. Maaga kaming gumayak para puntahan ang totoong nanay niya. Pagdating sa address, isang katamtamang laki ng bahay ang itinuro sa amin ng tricycle driver na sinakyan namin. Ako na ang kumatok dahil halata kay Jason na kinakabahan siya. Isang babaeng medyo may edad na ang nagbukas ng pinto. Malaki ang pagkakahawig niya sa asawa ko. Walang dudang siya na nga si Nanay Esther. Jason? Ikaw na ba yan, anak? Ako na nga po. Kasama ko ang asawa kong si Nympha. Pasok kayo! Kanina ko pa kayo hinihintay. Marami pong salamat. Ito nga pala ang pasalubong namin sa inyo. Salamat. Nag-abala pa kayo. Mag-isa lang po ba kayo rito? Oo, ho. Mas pinili ko ng mag-isang mamuhay mula nang iwan kita kay Gina sa nanay mo. Marami po tayong pag-uusapan. Alam ko na maraming tanong sa isip mo. Marami tayong oras. Jason, pwede ba kitang yakapin, anak? Oo naman po. Sa wakas, nayakap na rin kita, anak ko. Kung alam mo lang kung gaano ko pinananabikan ng sandaling ito. Ako rin naman po. Nakakaantig ang tagpong yun ng mag-ina. Umiwas ako ng tingin dahil baka pati ako maiyak. Hinayaan ko na muna sila mag-ina na mag-usap. Tahimik lang ako nakaupo. Nang kumala sa pagkakayakap si Nanay Esther, tsaka lang niya ako binalingan. Pasensya ka na, iha. Okay lang po, Nay. Masaya po ako na sa wakas, nagkita na po kayo ni Jason. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko, ha? Tungkulin ko po yun bilang asawa niya. Kayo ba'y matagal nang nagsasama ni Jason? 3 taon na po. May anak na ba kayo? Wala pa po, Nay. Balak po namin na mag-ipon muna. Alam niyo naman na mahirap ang buhay ngayon. Sa bagay nga, tama rin naman. Kawawa kasi ang bata kung hindi maibibigay ang pangangailangan niya. Nay, dinalaw niyo na po ba si Nanay Gina? Alam niyo ba na bulag na siya? Oo, iho. Nagkita kami isang beses. Bala ko ulit siyang dalawin sa mga susunod na araw. Sigurado na matutuwa si Nanay. Sana, kapag hindi kayo abala, ay dalawin niyo naman ako dito. Gusto ko lang kayong makasama. Asahan niyo na lagi namin kayong dadalawin. Salamat, anak. Magandang pagpapalaki sa iyo ni Gina. Masaya na rin ako kahit hindi kita nakasama mula pagkabata. Sobrang bait po talaga ni Jason. Swerte ko nga sa kanya eh. Swerte rin ang anak ko sa'yo. Ay tingin ko sa'yo ay mabait at maalaga rin. Siya nga pala, kanina pa ako nakapagluto. Sa pagkainan na lang natin ituloy ang kwentuhan. Maghapon kami sa bahay ni Nanay Esther. Hindi rin matapos-tapos ang kwentuhan ng mag-ina. Paminsan-minsan sumasali ako sa usapan nila. Sa dami na napag-usapan, hindi ko na rin maalala ang iba. Pagdating sa bahay, bukang bibig pa rin ni Jason ang tungkol sa nanay niya. Napakaswerte ko kumpara sa iba na walang nakagisnang magulang. Samantalang ako, dala-dalawa pa nanay ko. Oo nga, pareho pa silang mabait. Ang dami pang ulam na pinadala oh. Ilalagay ko muna to sa ref. Ang laking tipid yan sa atin.
Sinabi mo pa. Ang sarap pa magluto ng nanay mo. Nympha, kilala mo ba yung lalaking yon? Sinong lalaki? Halika, lumapit ka rito. Ayun siya yung naninigarilyo na nakasandong puti. Hindi ko kilala. Bakit mo na itanong? Kanina pa kasi siya nakatingin dito sa apartment eh. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang lumayo. Sigurado ka bang dito sa atin nakatingin? Baka naman dito sa katabi natin. Oo, sigurado ako. Hindi ko talaga siya kilala. Alam mo naman na wala akong ganong kakilala dito eh. Ipagtatanong ko na lang kung sino ang lalaking yon. Bakit naman? Baka mamaya kasi may masama pala siyang plano. Paano kung wala ako rito? Grabe ka naman mag-isip. Nakatingin lang dito, may masama na agad plano. Huwag kang tumawa dyan. Delikado na ang panahon ngayon. Kaya tama lang na magduda agad sa mga taong kahina-hinala ang kilos. Para napatingin lang dito, napraning ka kagad. Ano, hihintayin ko munang may masamang mangyari sa'yo o sa atin? Bahala ka na nga. Baka nga napadaan lang ang taong yun dito eh. Ay, tignan mo naman kahit nakatingin na ako sa kanya, sige pa rin ang sulyap niya rito. Paano hindi ako magdududa? Isara mo na nga yung bintana para matapos na. Ayun, umalis na rin siya. Buti naman. Sigurado ka bang hindi mo siya kilala? Hindi nga sabi. Hindi rin pamilyar sa akin ang mukha niya. Masaya pa naman ang maghapon ko. Tapos sisirain lang ng taong yun. Bakit ka ba nagagalit sa lalaking yun? Hindi mo naman kilala. Ewan ko, ang bigat agad ng dugo sa kanya eh. Baka pagod ka lang. Mabuti pa magpahinga na tayo. Sige, mauna ka na. Magyoyosi lang ako sandali. O sige, pero wag ka nang lalabas ha. Bago ko pumasok sa kwarto namin, sinulyapan ko muna si Jason na pumunta sa kusina at binuksan ang pinto. Doon siguro siya magyoyosi. Pagpasok sa kwarto, agad kong kinuha ang cellphone ko at chinat si Frank. Siya ang lalaking kanina pa nakatingin sa apartment namin. Kanina pa kasi siya chat ng chat sa akin pero hindi ko sinasagot. Dahil nandun nga kami ni Jason sa bahay ng nanay niya. Loko talaga to eh. Balak pa yata akong ipahamak. Tama lang na hiwalayan ko na siya. Dati kong boyfriend si Frank. Matagal ding naging kami bago kami naghiwalay dahil sa pagiging babaero niya. Mag-asawa na kami ni Jason nang muli kami nagkita. Nagkabalikan kami at may 1 taon na rin patagong nagkikita. Nung isang araw hiniwalayan ko siya dahil nahuli kong meron siyang kachat na ibang babae. Hindi siya pumayag na makipaghiwalay ako sa kanya. Kaya siguro pasilip-silip siya sa apartment namin. Pumayag na lang akong makipagkita ulit para tumigil na lang siya. Sigurado ka ba na ayos ka lang na maiwan dito mag-isa? Oo naman. Gusto ko ngang pumasok eh. Kaya lang talagang hindi ko kaya. Mabuti mabait si Mr. Cho. Pinayagan niya akong hindi muna pumasok ngayon. Inumin mo mamaya ang gamot na iniwan ko ha? Huwag kang mag-alala. Iinumin ko yun mamaya. Kung pwede nga lang ako uma-absent ngayon eh. Ano ka ba? Hindi naman malala ang sakit ko eh. Kahit na, hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa'yo. Tatawagan na lang kita kapag lumala ang nararamdaman ko. O sige, may pagkain na rin naman dito eh. Iinitin mo na lang. Huwag mo nga pala akong tawagan maya-maya ah. Baka natutulog ako eh. Ayokong maistorbo. Hihintayin ko na lang na tumawag ka o mag-chat sa akin. Kaya siguro ako nagkasakit eh. Sa pagod na rin sa trabaho ko sa resto. Sabi ko naman sa'yo, tumigil ka na sa pagtatrabaho mo. Ikaw naman tumapilit eh. Kung titigil ako, sapat lang ang sahod mo sa pang-araw-araw nating gastos. Ayokong tinitipid ko ang sarili ko. Naisip ko din na panahon na siguro para magkaroon na tayo ng anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sapat lang ang sahod mo, tapos magdadagdag ka pa.
Bakit ba tuwing pinag-uusapan ang pagkakaroon natin ng anak umiinit ang ulo mo? Paano kasi? Alam mong hindi pa natin kayang magkaroon ng anak. Isinisingit mo pa yan sa usapan. Oo na. O sige na, huwag ka na magalit. Baka mamaya lalo kang mahilo Anong oras na ba? Baka malate ka sa pagpasok mo sa trabaho. Maaga pa naman. Isang sakay lang naman ako Baka makalimutan mo ang baon mo. Ang mahal pa naman ng pagkain sa inyo. Nasa bag ko na. O paano? Alis na ako. Ihahatid na kita sa may pinto para mailak ko na rin. Nang makaalis na ang asawa ko, agad kong tinawagan si Frank kung anong oras kami magkikita. Isang oras muna ako nagpalipas bago ako nag-ayos at saka umalis ng bahay. Sa trabaho, hindi makapag-focus si Jason. Nasa akin ang buong isip niya. Noon lang din kasi ako nagkasakit. Hindi niya alam na gawa-gawa ko lang yun para makipagkita sa ibang lalaki. Habang magkasama kami ni Frank, ilang beses din nagchat ang asawa ko at kinukumusta ko. 2 beses din siyang tumawag sa akin, sabi ko maayos na ang lagay ko. Nakalabas na nga ako para mamili ng mga kailangan namin sa bahay. Ang bilis mo namang gumaling. Sabi ko naman sa'yo, pahinga lang ang kailangan ko Saan ka nga pala pumunta kanina? Dyan lang sa may talipapa. Alam mo naman na hindi ako mapakali kapag marami ng kulang dito sa bahay natin Dinalang din kita ng pasalubong. Salamat Paborito ko yan Oh, ano yung pula sa leeg mo? Ha? Saan banda? Ito Baka kagat lang ng langgam. Kanina kasi nagising ako na parang may kumakagat sa akin Lokong langgam yun Inunahan pa ako? Baka nagugutom ka na. Malapit na tong maluto. Ay, siya nga pala. Sa linggo, pinapupunta uli tayo ni Nanay Esther sa bahay niya. Naku, hindi mo agad sinabi. Bala ko kasing dalawin ang pamilya ko sa linggo. Matagal ko na silang hindi nadadalaw Meron din daw kasing sasabihin sa akin si inay. Pwede unahin na lang natin ang pagpunta sa inyo. Alam ko naman na sabik pa rin kayo sa isa't isa ni Nanay Esther. Dalawin mo na lang siya at ako naman ang dadalaw sa pamilya ko. Sigurado ka ba? Kahit hindi na kita masamahan? Oo naman. Sasabihin ko na lang ang dahilan mo. Sigurado na maiintindihan ka nila. Siguradong hahanapin ka rin ni inay. Kung hindi nga lang ako nakapangako na sa pamilya ko na dadalawin ko sila sa linggo, sasama ako sa iyo Gusto ko rin kasing makabanding ang nanay mo. Sa susunod imbitahan din natin dito si inay. Oo ba? Sabihin mo lang para makapaghanda ako ng lulutuin. Tanungin mo na rin kung ano ang paborito niyang ulam at yun ang lulutuin ko. Siya nga pala. Kanina habang naka-duty kami ni John, nabanggit niya na nanganak na nung isang gabi yung misis niya. Kinukuha nga niya ako ninong Oh, tinanggap mo ba? Bawal daw tanggihan ng bata Oo naman. Sa mga katrabaho ko, kami ang malapit. Alam mo bang 6 na taon na pala silang nagsasama bago nabuntis ang asawa niya? Ang tagal naman bago sila nakabuo. Oo nga Nasa 30 na raw kasi ang misis niya nung magpakasal sila. Buti nga nakabuo pa sila. Ibig sabihin, panganay pala nila yun? Ganun na nga. Nahirapan na nga daw talagang magbuntis ang asawa niya. Kahit papano, biniyayaan pa rin sila. Oo nga. Naisip ko bigla, kung patatagalin pa natin ang pagkakaroon ng anak, baka mahirapan ka na magbuntis. Hindi naman siguro. 28 pa lang naman ako Huwag mo sabihing hihintayin pa natin na mag-30 ka. Ay nako Jason, kung ipipilit mo na naman na magbuntis na ako, ganun pa rin ang sagot ko. Bakit ba kasi lagi mong iniisip na mahihirapan tayo? Ayoko lang na pagsisihan natin sa huli na hindi pa pala tayo handa, tapos nag-anak agad tayo. Matagal na akong handa. Ikaw lang naman ang hindi pa
Naiinggit ka lang yata kay John eh. Kaya gusto mo na ring magkaanak. Oo, inaamin ko na naiinggit ako. Masisisi mo ba ako? Dapat sa edad kong to, may tumatawag na sa akin na papa. Darating din tayo dyan, okay? Huwag kang mainip. Okay, sabi mo eh. Ikaw naman ang laging nasusunod. Alam kong nagtatampo si Jason pero kahit ano pang sabihin niya, hindi ko siya mapagbibigyan sa gusto niya. Magiging hadlang lang kasi ang pagkakaroon ng anak sa ginagawa ko. Katulad sa linggo, hindi naman talaga ako dadalaw sa pamilya ko. Kundi makikipagkita ako kay Raul. Matandang mayaman na regular customer sa restaurant na pinapasukan ko. Matagal na kasi siya nagyayaya na mag-date naman kami at ngayon ko lang siya mapagbibigyan. Dumating ang araw ng linggo. Si Jason ang unang umalis ng bahay bago ako. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan si Nympha? Nakapangako na po kasi siya sa pamilya niya na dadalawin niya ngayon. Sa susunod, sasama ko na siya ulit dito. Ganun ba? Kumusta na kayo rito? Ayos lang naman. Walang araw na hindi kita naiisip. Ganon din po ako. Ay, maupo ka muna dyan. Ikukuha kita ng merienda. Nay, sa susunod po, kayo naman ang iimbitahan namin sa bahay. Ipagluluto daw kayo ni Nympha. Oo ba? Gusto ko rin kasi makita ang tinitirhan ninyo. Sabihin niyo lang po kung kailan para makapaghanda kami. Kahit anong araw naman pwede ako. Pwede naman sa susunod na linggo. Oo ba? Eto, inumin mo muna ito. Salamat ho. Nay, hindi ba kayo nalulungkot dito sa bahay niyo? Hindi naman. Nasanay na akong mag-isa Anak, nasa 32 ka na. Hindi mo pa ba gustong mag-anak? Gusto ko na rin kasing makita ang apo ko sa iyo bago sana ako mawala. Yan na nga ang pinagtalunan namin ni Nympha nung isang araw. Gusto ko na talaga magkaanak, pero siya talaga yung ayaw pa. Ang dami niyang dahilan. Tingin ko sa kanya may pagka-banidosa. Baka ayaw lang niyang masira ang korte ng katawan niya. O ayaw niyang mag-alaga ng bata. Kung yun lang naman ang inaalala niya, pwede ko na bang siyang tulungan sa pag-aalaga? Kahit ano pong sabihin ko, hindi ko talaga siya makumbinse. Huwag naman sanang maging dahilan yun para maghanap ka ng ibang babae. Kahit kailan, hindi yan sumagi sa isip ko. Mahal na mahal ko po si Nympha. Hindi ko magagawang magloko. Ay, salamat naman at ganyan ka mag-isip. Kausapin mo pa rin si Nympha. Pero palipasin mo muna ang ilang araw. Opo, Nay. Nabanggit mo dati na umuupa lang kayong mag-asawa. Opo, mula nung magsama kami, pinili na namin bumukod. Mag-isa lang kasi ako dito sa bahay. Baka gusto din yung dumito na lang. Malapit rin naman dito sa pinapasukan ninyo. Ha? Hindi ko po alam kung papayag si Nympha. Naisip ko rin kasi na mas makakaipon kayong mag-asawa. Hindi na kayo magbabayad pa ng upa. Babanggitin ko po kay Nympha pag uwi ko mamaya. Nag-aagaw dilim na nang makauwi ako sa bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang maunahan ko si Jason sa pag-uwi. Agad na ako nagpalit ng damit at naghanda ng hapunan. Nagluluto na ako ng ulam nang dumating siya. Marami din siyang dala na lutong ulam galing sa nanay niya. Inilagay ko lang muna yun sa ref. Mukha naman siya masaya sa pagkikita nila mag-ina. Maliban sa tinanong ni Inay kung bakit hindi kita kasama, meron din siyang binanggit kanina. Ano naman? Inaalok niya tayo na sa bahay na niya tumira. Sabi ko ipapaalam ko muna sa'yo. Alam mo naman na ayoko na may kasama tayo sa bahay Lalo na't bahay yun ng nanay mo. Siyempre, maiilang ako. Sa bagay nga, tama ka rin.
Iniisip lang kasi ng inay na mas makakabawas yun sa gastusin natin. Mas mahalaga pa rin sa akin ang merong peace of mind. Lagi mo kasing sinasabi dati na hindi pa tayo handang magkaanak dahil maliit pa ang ipon natin. Kung dun nga naman tayo, mas makakaipon na tayo dahil wala tayong babayarang upa. Sa'yo, pabor yan. Pero sa akin, hindi. Sinabi ko lang naman pero hindi kita pipilitin. Ay, kumusta pala ang pagbisita mo sa pamilya mo? Ay, ayos naman. Hinahanap ka nga rin nila eh. May mga trabaho na ba mga kapatid mo? Oo, meron na. Kaya nga madalang na akong magbigay ng pera eh. Akala ko wala pang trabaho si Neil eh. Sasabihin ko sanang mag-apply sa agency namin. Okay naman ang trabaho niya. Nakakatulong na rin siya sa mga gastusin nila. Ay, teka, ang dami mo yata ang pinamili. Abay, mahal ang mga delata na to ah. Minsan lang naman yan. Malaki rin kasi yung nakukuha akong tip sa mga customer sa resto. Kaya yan, namili ako. Hindi naman natin kailangan ng mamahaling pagkain eh. Mas mabuti pang ipunin mo na lang ang pera mo. Sus, minsan nga lang ako bumili. Sa susunod, wala na yan. Ang mahal kasi nito eh. Pareho lang naman sa binibili natin. Oh, ako naman ang bumili ng mga to ah. Hindi ikaw. Iniisip ko lang kung paano tayo makakaipon kung maluho ka. Ano bang problema mo? Lagi mo kasing sinasabi na kailangan muna natin mag-ipon bago magkaroon ng anak. Paano tayo makakaipon kung inuuna mo luho mo? Pera ko naman ang ginagastos eh. Hindi mo naman pera. Kahit na. Yan tayo eh. Imbis na magpasalamat ka na lang, puro reklamo pa ang naririnig ko sa'yo. Hindi naman ako nagre-reklamo. Hindi daw. Bakit ba nagagalit ka? Sinong hindi magagalit ha? Pinaghirapan ko yung bilhin, pero imbis na matuwa ka, kinikwentahan mo pa ako. Tigilan na nga natin ang pag-uusap na to. Nag-aaway na naman tayo eh. Maliit na bagay lang naman para palakihin mo. Huwag ka nang mangialam sa akin ha? Ako lang ang kakain yan. Tuwing nag-aaway kami ni Jason, madalas naman siya ang sumusuyo sa akin. Kaya kinabukasan, bati na kami. Malambing at maasikaso na ulit siya sa akin. Minsan sa pag-uwi ko galing trabaho, nadatnan ko na siya sa bahay. Nasa sala lang siya at abala sa pagsa-cellphone. Sinulyapan lang niya ako sandali. Naisip kong baka pagod lang siya kaya wala sa mood. Pagpasok ko sa kwarto para magbihis, hindi ko alam na susunod siya. Sino si Frank? Ha? Ano? Narinig mo naman siguro ang tanong ko dahil hindi ka naman bingi. Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Dati mo daw siyang ex at nagkabalikan kayo kahit mag-asawa na tayo. Hindi ko nga sabi kilala yon. Huwag ka na magkaila pa. May mga sinensya sa akin na mga screenshot ng pag-uusap niyong dalawa. Gawa-gawa lang niya yan. Baka AI lang yan. Alam mo naman ngayon. Ano akala mo sa akin? Tanga? Ha? Hindi ko alam ang pagkakaiba ng fake sa tunay? Kung sino man yan, gusto lang niyang sirain ang pagsasama natin. Jason, huwag kang maniwala sa kanya. Baka naiinggit lang siya sa atin. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Nympha. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, mas pinaniniwalaan mo pa ang taong yon, ha? Hindi ko magagawa na pagtaksilan ka. Jason, maniwala ka naman. Bitiwan mo ako. Kung umiwas ka, para akong may sakit na nakakahawa. Hindi pa ba sakit yung pumatol ka sa ibang lalaki? Ha? Wala nga akong ibang lalaki. Malalaman ko rin kung sino ba talaga sa inyo nagsasabi ng totoo. Babantayan ko ang bawat kilos mo. Hindi ko alam na wala ka palang tiwala sa akin. Siguro, hindi mo talaga ako minahal. Alam mong minahal kita. Dapat ikaw ang tanungin ko niyan.
Nakakapagod na. Lagi na lang tayong nag-aaway. Sa tingin mo, basta ko na lang palalampasin ang ginawa mo? Hindi nga sabi totoo ang binibintang mo. May mga ebidensya na nga, nagkakaila ka pa. Kahit sino, pwedeng gawin yan. Kung mas matimbang sa'yo ang sinasabi sa'yo ng taong yan, bahala ka na sa buhay mo. Mula nun, naging malamig na pakikitungo sa akin ni Jason. Minsan na nga lang niya ako kay Buen, lagi pang pagalit. Alam kong nawala na ang tiwala niya sa akin. Wala akong ibang sinisisi kundi si Frank. Hindi ko kasi akalain na tototohanin niya ang banta na sasabihin sa asawa ko naging relasyon namin. Halos magdadalawang linggo nang hindi maayos ang samahan namin ni Jason sa bahay. Lahat na ginawa ko para magkaayos kami pero nagmamatigas talaga siya. Hindi na rin siya nagpapaalam sa akin kapag aalis ng bahay. Inaasahan ko na pupunta kayo nung nakaraan ni Nympha. Pasensya na po, Nay. Nagkaproblema lang po sa bahay. Mukhang problemado ka nga. Baka makatulong ako. Okay na naman po. Huwag na kayong mag-alala. Bakit nga pala hindi mo kasama si Nympha ngayon? May mahalaga lang po siyang inaasikaso ngayon. Sana naman sa susunod kasama mo siya sa pagpunta mo dito. Makakasama na siya sa susunod, Nay. Siya nga pala, malapit na ang birthday ng Nanay Gina mo. Oo nga po nag-iisip na nga ako ng pwedeng iregalo. Bukas nga balak ko siyang dalawin sa bahay niya. Gusto ko rin kasi siyang makakwentuhan. Sigurado pong matutuwa si Nanay Gina. Oo nga. Sino ba ang kachat mo? Ay, yung kapitbahay po namin na security guard din. Pero ibang agency naman siya. Mukhang mahalaga ang pinag-uusapan ninyo Humingi po kasi ako sa kanya ng pabor Sabi ko, i-chat agad ako kung merong balita. Kahit matagal tayong hindi nagkasama, bilang nanay mo, nararamdaman ko na mabigat ang pinagdadaanan mo. Naiintindihan naman kita. Kung hindi pa palagay ang loob mo sa akin na magsabi ng problema. Hindi ko po kasi alam kung paano sasabihin pero ang bigat dito sa dibdib ko. Tungkol ba kay Nympha? Nahuli ko po siyang may ibang lalaki. Ano? Nagawa ni Nympha yun sa'yo? Mismong lalaki niya ang nag-chat sa akin. Hanggang ngayon, nagkakaila pa rin siya. Baka naman nagsasabi ng totoo si Nympha. Maraming manloloko ngayon. Baka sinisiraan lang niyang asawa mo. Si Nympha po ang manloloko. Mismong kapitbahay namin ang nagsabi na yung lalaki pa ang pumupunta sa apartment namin. Bakit naman nagawa yun ni Nympha? Hindi na niya nirespeto ang bahay ninyo. Kaya nga po wala na talaga siyang itinirang kahihiyan. Ngayon ko lang naisip. Kaya pala gano'n na lang ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Wala akong kamalay-malay, iniiputan na ako sa ulo ng asawa ko. Bakit hindi mo na kaya kayo maghiwalay? Hayaan mo munang lumamig ang sitwasyon ninyo. Ayoko lang kasi na makagagawa ka ng isang bagay na balang araw pagsisisihan mo. Hindi ko po kayang iwan si Nympha. Pansamantala lang naman. Kung sa kabila ng ginawa niya at handa kang patawarin siya, di makipagbalikan ka sa kanya. Nay, nag-chat na po yung kapitbahay ko. Kailangan ko nang umuwi. At saka na lang ako dadalaw ulit dito. Tandaan mo sana, iho. Huwag kang magpapadalos-dalos. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo. Opo, Nay. Alis na ako. Ay, ingatan niyo po siya, Panginoon. Ayoko po mawalay ulit sa akin sa ikalawang pagkakataon ang anak ko. Napilitan na rin ako makipagkita kay Frank para pakiusapan siyang tigilan na ako.
Sa ibang lugar sana kami magkikita pero dahil nasa malapit lang siya, pinuntahan na lang niya ako sa apartment. Pagdating niya, galit na galit akong sinugod siya. Hindi na ako nakapagpigil. Panay naman ang salag niya sa mga suntok ko. Nang mapagod ako, umiiyak na lang akong napaupo. Ano? Masaya ka na ba, ha? Dahil sa'yo, nagkakagulo kami ng asawa ko. Sinabi ko naman sa'yo na iwan mo ng asawa mo at tayo na lang magsama. Nasisiraan ka ba ng bayet, Frank? Kasal ako kay Jason. Alam mo pala nakasal ka eh. Pero bakit mo nagawang pumatol sa akin? Kaya nga nakipaghiwalay na ako sa'yo, di ba? Ang sabihin mo, may nahanap ka na namang iba. Ang akala mo yata hindi ko alam na may matanda kang sinasamahan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Hindi ka lang makate, sinungaling ka pa. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Wala na rin akong balak na makipagbalikan sa'yo. Ayoko rin sa babaeng kung kani-kanino sumasama. Eh kung gano'n naman pala, bakit mo ako siniraan kay Jason? Ganti ko yan sa'yo. Dahil gano'n mo ko kabilis ay ipinagpalit sa kanya. At nagpasag ka pa talaga. Hayop ka! Ang sama mo! Sa ating dalawa, mas hayop ka. Balak ko sanang sugurin ulit si Frank nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jason. Madilim ang anyo nito habang pinaglipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Frank. Wala na ba talagang natitirang kahihiyan sa inyo? At dito pa mismo sa bahay kayo gumagawa ng milagro? Nag-uusap lang kami ni Frank. Wala kaming ginagawang masama. Sabi mo sa akin hindi mo siya kilala. Napakasinungaling mo talaga. Jason, matagal na kaming wala ni Frank. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Magsalita ka naman dyan, oh. Huwag kang tumunga nga dyan. Pare, Huwag mo akong matawag-tawag na pare. Animal ka? May lakas ng loob ka pa talagang tumungtong sa pamamahay ko. Bago pa ako nakagalaw, parang mabangis na hayop na sinugod ng asawa ko si Frank. Gumanti naman ng huli. Pilit ko silang pinaghihiwalay pero itinulak lang ako ni Jason. Lahat ng gamit sa loob ng apartment nagkabasag-basag at nasira. Wala akong magawa kundi humingi ng tulong sa mga kapitbahay para mapaghiwalay sila. Hayop ka, papatayin kita! yang asawa mo ang pagsabihan mo. Hindi mo siya kilala. Hindi lang akong... Tama na! Umalis ka na at huwag nang babalik! Sige, aalis ako. Tutal wala na rin akong kailangan sa'yo. Jason, sa'yo na ulit ang asawa mo. Hindi pa tayo tapos, bumalik ka rito! Duwag! Nang kami na lang, tahimik lang si Jason sa sofa habang sapon ng 2 palad ang ulo. Tahimik naman ako na naglilinis ng kalat. Hindi ko maiwasang manghinayang sa mga nasira at nabasag na gamit namin. Halos ako kasi ang bumili ng mga yon. Habang naglilinis ako, biglang may kumatok. Dahil malapit lang si Jason sa may pinto, siya na ang nagbukas at nakipag-usap sa taong nasa labas. Hindi ko gaanong marinig ang pinag-uusapan nila. Pero hindi ko maipaliwanag ang nakabakas sa mukha ni Jason nang lumingon sa akin. Sino yung kausap mo? Barangay Tanod sila. Kaya ba sila nandito dahil sa gulong nangyari kanina? Gusto lang nilang ipaalam na patay na si Frank. Nasagasaan daw ng pika pagkatapos manggaling dito. Ano? Ang bilis talaga ng karma, no? Pinarusahan agad siya sa ginawa niya. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Frank. Nakukonsensya rin ako kahit aksidente lang ang nangyari sa kanya. Nakibalita na lang ako sa kapatid ko kung kailan ang libing nito. Taga dun kasi sa amin si Frank at kilala siya ng pamilya ko.
Gustuin ko man sumilip sa huling sandali, naalala ko naman si Jason. Hanggang ng mga sandaling yun, hindi pa niya ako kinakausap. Salamat pare, nakarating ka sa binyag ng inaanak mo. Kahit meron kang pinagdadaanan ngayon. Pwede ko naman yung isang tabi muna eh. Mahalaga ang okasyon na ito. Alam ko na masakit ang ginawa ng misis mo sa'yo. Pero walang ibang makakalutas niyan, kundi kayo lang din. Sa kabila ng ginawa niya, mahal ko pa rin siya. Yun naman pala eh. Kung nagsisisi naman ang misis mo, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng pagsasama nyo? Nakikita ko naman na nahihirapan din siya. Kaya lang, hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa akin eh. Para bang bangungot na lagi ng nakasunod. Naintindihan kita. Kahit sino naman hindi basta-basta makakalimot eh. Timbangin mo ang mga pangyayari. Ano bang mas mahalaga sa'yo? Ang pagsasama nyo o nagawa niyang pagkakamali? Gusto kong patuloy kami magsama. Kaya lang tuwing nahalala ko ang ginawa niya, nakakaramdam pa rin ako ng galit at gusto ko siyang murahin. Kung yan ang magiging desisyon mo, dapat hindi mo siya susumbatan. Kasama sa pagpapatawad ang paglimos sa nagawa niyang kasalanan. Salamat pare. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Nalinawan din ang isip ko. Kailangan ko lang siguro ng panahon pa. Kapag kailangan mo ng makakausap, huwag ka magdadalawang isip na tawagan ako ha. Oy, paano? Uuwi na ako pre, para makapagpahinga na rin kayo. Ako na lang palang naiwang bisita eh. 2 linggo na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang eskandalo sa apartment. Wala na rin ako mukhang maiharap sa mga kapitbahay namin. Kahit hindi ko naririnig, alam kong lagi nila akong pinag-uusapan. Hindi rin lingid sa kanila na karelasyon ko ang naaksidenteng si Frank. Wala pa rin pagbabago sa pakikitungo sa akin ni Jason. Hindi na rin ako nagtangkang lapitan siya dahil parang diring-diri siya sa akin. Habang wala pa siya, nag-impake na ako ng mga gamit ko. Nagpasya na akong umuwi na lang sa amin. Nag-iwan na lang ako ng sulat at pinatong ko yun sa ibabaw ng mesa. Patay na naman pala yung lalaki. Wala ka nang alalahanin kung magkikita pa ba sila. Paano yung ginawa nila? Alam kong masakit, pero walang sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang ang hirap tanggapin na nagawa niya akong lokohin. Kahit payuhan kita ng payuhan, ikaw pa rin ang magpapasya sa bagay na yan. Paano kung gawin niya ulit? Ikaw ang mas higit na nakakikilala sa asawa mo. Kung sa tingin mo, uulitin ang ginawa niya, edi tuluyan mo na siyang hiwalayan. Umuwi na po siya sa kanila. Siguro nahihirapan din siya kung paano mo tratuhin. Mabuti na rin siguro yun para pareho kami makapag-isip. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niya yun sa akin. Huwag mo lang sa kanya ibunton ang sisi. Baka may pagkukulang ka rin sa kanya na ibinibigay ng lalaking yon. Siguro nga po. Kapag meron kasi siyang hinihingi sa akin, hindi ko siya napagbibigyan. Ako kasi ang sumasagot sa lahat ng gastusin namin sa bahay. Tapos nag-iipon pa ako. Yang ugali niyang yon ang kailangang baguhin. Hindi maganda ang maluho. Mabuti na lang patay na ang hayop na yon. Dahil hindi ko rin siya titigilan kung sakali. Ang mabuti pa dumito ka na muna. Wala ka namang kasama sa inyo Sige po, Nay. Para makaiwas na rin sa mga tsismosa. Kahit saan naman kasi, meron talagang mga tsismosa. Hindi naman kasi nakakatulong. Lalo lang din nilang pinaiinit ang ulo ko. Hindi ka na yata natutulog. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Sige po, Nay. Hindi na nga ako nakakatulog sa dami ng iniisip ko. Maaayos din ang problema ninyong mag-asawa.
Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho kaysa magmukmok. Hindi na rin ako nakipagkita kay Raul. Pero sige pa rin ang punta niya sa restaurant na pinapasukan ko. Nangungulit siya na lumabas naman daw kami. Kahit ilang beses ko nang sinabi na may asawa na ako, ayaw pa rin niya akong tantanan. Para kasing nagkaroon na ako ng trauma dahil sa nangyari kay Frank. Kahit sa bahay na ako ng pamilya ko nakatira, meron pa rin nagpapalipad hangin sa akin. Katulad ng kapitbahay namin na bagong salta lang sa lugar. Oh, Tia Azon, kayo po pala. Ano po? Hoy, Nympha! Ano ba yung suot mo? Kita na lahat ng tinatago mo ah. Ano naman pong problema sa suot ko? Wala bang salamin dito sa bahay nyo? Aba, baka akala mo dalaga ka pa rin. Chang, kung pumunta lang kayo dito para manermon, mabuti pa umuwi na lang kayo sa inyo. Bastos ka! Sinasabihan lang kita para hindi ka bastusin ng mga kalalakihan dito. Hindi po ako binabastos ng mga lalaki dahil wala naman akong ginagawang masama. Sa bagay nga gusto mo rin magpapansin sa lalaki. Kala mo yata hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa asawa mo. Huwag na nga po kayong makialam sa buhay ko. Labas na kayo kung ano ang nangyari sa amin ng asawa ko. Kitang-kita naman kasi na malandi ka. Usap-usapan na nga dito sa lugar natin na nagpapapansin ka sa kapitbahay ninyo. Aba, mahiya ka naman sa balat mo. Binata yun at ikaw may asawa. Hindi ko na problema kung habulin ako ng mga lalaki. Hindi ka hahabulin kung hindi ka nagpapakita ng motibo. Mabuti pa bumalik ka na lang sa asawa mo. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ng pamilya mo rito. Pinili ko na lang na hindi na sumagot. Nagtatatalak pa rin ito kahit tahimik na ako. Noon pa man hindi na maganda ang tabas ng dila ni Chang. Ako ang paborito niyang pamangkin na laging pinakikialaman ng buhay. Lahat ng kilos ko mali sa paningin niya. Kahit saan kami magkita, lagi niya akong pinupulaan. Hindi na niya ako binigyan ng kahihiyan. Paulit-ulit ko na lang siyang isinumpa sa isip ko. Hindi na lang ako lumalabas ng kwarto dahil lagi siyang nasa bahay namin at sa labas. Para bang hinihintay ako na makagawa na naman ng mali sa paningin niya. Ilang linggo na rin akong nasa pamilya ko nang biglang dumating si Jason. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Ibig bang sabihin hindi ka nagalit sa akin? Pinapatawad mo na ako? Hindi kita susunduin kung hindi pa kita napapatawad. Hindi ko alam kung makakaya ko pang tumira sa apartment na yun. Ayoko na rin tumira doon. Naghanap na ako ng bagong matitirhan natin. Sa 1 linggo, pwede na tayong lumipat doon. Salamat, Jason, ha. Sa kabila ng ginawa ko, napatawad mo pa rin ako. Mas matimbang sa akin ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa nagawa mong kasalanan. Pangako, hindi ko na ulit gagawin ng pagkakamaling yun. Hindi ko nasasayangin ang ibinigay mong isa pang pagkakataon. Ipagpapaalam na rin kita sa mga magulang mo. Mamaya pang gabi ang balik nila. Dito ka na lang maghapunan. Magluluto ako ng paborito mo. Sige, namimiss ko na nga luto mo eh. Kapag nakauwi na tayo, babawi ako sa'yo. Wala akong gagawin kundi ang pagsilbihan ka. Aasahan ko yan ha. Oo. Siya nga pala. Nakita mo ba si Tia Azon sa labas? Oo, nakatambay siya sa may duyan. Binati pa nga niya ako eh. Sana. Mapatid ang duyan ng mapilayan siya. Uy, Nympha, ano ka ba? Hindi maganda yung sinasabi mo. Hindi kasi ako makalabas ng dahil sa kanya eh. Wala na siyang ginawa kundi bantayan ako. Noon pa naman ganun na siya, hindi ba? Pagpasensyahan mo na lang. Kapag yan nagkasakit ng malubha o kaya mamatay, hindi ko siya dadalawin.
Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Mas lalo kasi siyang naging pakialamere. May sarili naman siyang bahay. Eh kung bakit gusto niyang tumambay dito sa amin? Huwag mo na lang siyang pansinin. Salamat na lang at hindi ko na siya makikita pa. Dahil aalis na ako dito. Hoy, mabuti pa. Tulungan na kita sa pagluluto mo. Tara na nga sa kusina. Umiinit na naman ang ulo ko eh. Dahil sa tiyahin kong yun. Mabuti na nga lang wala ang mga magulang ko sa bahay. Dahil kung hindi, sa loob patatambay ang tiyahin ko. Nawala na rin naman ang inis na nararamdaman ko na magsimula kami magluto ni Jason. Nung dumating ang mga magulang ko, kinausap na sila ng asawa ko para isama ako pa uwi. Gabi na nang umuwi kami sa apartment na siyang gusto ko para walang makakita sa amin. Makalipas nga ang 1 linggo, lumipat na kami sa bagong apartment. Noon ko lang din yun napuntahan. At nagulat pa ako dahil malapit yun sa bahay ng nanay niya na nasa kabilang kanto lang. Oh, ano masasabi mo sa bago nating apartment? Di ba ang laki? At mukhang tahimik ang lugar? Bakit hindi mo sinabi na malapit sa bahay ng nanay mo ang apartment na nakuha mo? Pasensya ka na. Akala ko nabanggit ko nung nandun ako sa bahay niyo. Okay naman itong apartment. Tama ka. Mas malaki kesa sa dati nating tinirhan. Ang totoo niyan, si nanay talaga ang nakahanap nito. Eh mabuti nga para malapit tayo sa kanya. Oo nga eh. Kaya lang, napalayo naman ako sa trabaho. Kahit naman ako eh. Ang mahalaga naman, nakaalis na tayo sa lugar na yon. Hindi na rin kasi ako makatagal sa mga tsismosa sa atin eh. Na akala mo naman, mga perpekto ang mga buhay. Hayaan na natin sila. Wala naman na tayo ron eh. Oo nga, bagong bahay, bagong buhay. Eh, alam ba ni Nanay Esther na nakalipat na tayo? Oo, maya-maya, nandito na yun. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, dumating naman si Nanay Esther. Nagmano ako pero nahihiya akong tumingin sa mga mata niya. Hindi ko kasi alam kung ano ang iniisip niya sa akin pagkatapos ng mga ginawa ko. May dala siyang ulam para sa tanghalian kaya nagsaing na lang ako. Tumulong na rin siya kaya mabilis kami nakatapos sa pag-aayos ng mga gamit. Salamat po, Nay. Tinulungan niyo kami sa pag-aayos ng gamit. Kung kami lang po kasi ni Jason eh, baka bukas pa kami matatapos. Wala yon, Iha. Basta kung ano man ang kailangan ninyo, magsabi lang kayo. Nakakahiya naman ho. Hanggat maaari kasi ayaw naming makaabala. Ano ka ba, Iha? Hindi ka abala sa akin. Hindi naman kayo iba sa akin eh. Nabanggit nga po pala ni Jason na kayo ang nakahanap ng apartment na ito. Sabi ko kasi sa kanya nung una, sa bahay ko na lang kayo. Pero gusto niya kasi meron kayong privacy. Nasanay na po kasi kami na dalawa lang eh. Naiintindihan ko naman yon. Ngayong malapit na tayo kay inay, kahit araw-araw siyang dumalaw sa atin, ayos lang. Oo naman. Sana naman mapag-isipan ninyo rin kung kailan kayo magkakaanak. Aba, nasa hustong gulang na rin naman kayo eh. Ngayong nasa bago na kaming apartment, baka magbago na po ang isip ni Nympha. Sana nga, dahil sabik na talaga ako na magkaroon ng apo. Bigla akong hindi naging komportable sa usapan nila. Hinayaan ko na lang sila mag-usap at ako naman pangiti-ngiti lang. Nung pauwi na ang biyanan ko, hinatid pa siya ni Jason hanggang sa kanila. Mula nang dumating kami sa apartment na yun, madalas na naming bisita si Nanay Esther. Minsan pa nga kararating ko lang bigla siyang kakatok. Imbis na makapagpahinga ako, kailangan ko pa siyang harapin. Doon na rin siya halos kumakain ng hapunan. May dala naman siyang ulam pero ang hindi ko lang gusto, yung nawawalan na ako ng oras ng pahinga. Minsan kararating ko lang narinig ko na naman siyang kumakatok.
Sa inis ko, hindi ko siya pinagbuksan. Pagdating ni Jason, nagagalit siya sa akin. Anong oras ka umuwi kanina? Maaga akong umuwi kanina. Bakit sabi ni inay? Tawag siya ng tawag, walang nagbubukas kaya akala niya wala ka pa. Sinadya ko talaga na wag siyang pagbuksan. Bakit mo namang ginawa yun? Ang tagal niyang naghintay sa labas. Araw-araw na lang kasi nandito siya eh. Hindi na ako makapagpahinga dahil kailangan ko siyang intindihin. Di sana sinabi mo, hindi yung nandito ka na pala sa loob, hindi mo siya pinapasok. Kabastusan yung ginawa mo. Bastos na kung bastos. Sana, pagsabihan mo naman ng nanay mo. Hindi ko naman siya pinagbabawalan na pumunta rito eh. Pero sana, makaramdam siya na napapagod din ako. At kailangan ko ng pahinga. Hindi mo kailangang magalit sa kanya. Ako nagsabi sa kanya na puntahan ka dito para masiguro na nakauwi ka na. Pinababantayan mo ba ako sa nanay mo, ha? Oo, mahirap na, baka may gawin ka na naman. Bakit ka pa nakipagbalikan? Kung wala ka naman palang tiwala sa akin. May tiwala naman. Kaya lang iniisip ko na baka matukso ka na naman sa ibang lalaki. Di wala kang tiwala sa akin. Kaya pala gusto mong malapit tayo sa nanay mo para mabantayan niya ako. Di sana, doon na lang tayo tumira sa bahay niya para 24 oras niya akong nababantayan. Huwag kang ang OA dyan. Ikaw ang OA, hindi ako. Intindihin mo na lang ako. Hindi ganun kadali na makalimot sa ginawa mo. Kung ganyan lang din naman, sana pala hindi ka na lang nakipagbalikan sa akin. Nanahimik na ako sa amin eh. Pupuntahan mo ako at pababalikin. Bakit gusto mo dun sa inyo, ha? Dahil ba sa kapitbahay nyo? Akala mo yata hindi ko alam. Sinabi na sa akin lahat ng tiyason mo. Ayun naman pala eh. Sinabi na sa'yo ng pakialamera kong tiyahin. Sana hindi ka na tumuloy. Gusto ko lang naman na ayusin ang pagsasama natin. Paano maaayos eh? Wala kang ang tiwala sa akin. Kaya nga patunayan mo na karapat dapat akong magtiwala ulit sa'yo. Kita mo nga lahat, Jason, oh. Lahat ginagawa ko para sa pagsasama natin. Sana naman, huwag mong iparamdam sa akin na hindi na ako katiwa-tiwala dahil sa pagbabantay ng nanay mo. Bago kami natulog ng gabing yun, nagkaayos naman kami. Pero masama pa rin ang loob ko. Nang sumunod na araw, ganun pa rin ang ginagawa ng biyanan ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalam ako na magpapahinga muna. Nililibang ko na lang ang sarili ko sa pakikipag-chat sa mga lalaking nakilala ko online. 1 linggo na ganun lagi ang ginagawa ko. Isang araw, lingid sa akin, nakalimutan kong isara ang pinto ng kwarto. Nakasilip pala ang biyanan ko habang masaya ako nakikipag-chat. Minsan pag-uwi ni Jason, nasa banyo ako. Paglabas ko, hawak na niya ang cellphone ko. Bakit hawak mo ang cellphone ko? Kaya ba ayaw mong pahawakan tong cellphone mo? Dahil sa dami ng mga kachat mo, ha? Akin na nga yan. Wala kang karapatan na pakialaman ng cellphone ko dahil hindi ko naman pinapakialaman ng sayo. Tama lang pala na hindi kita pagkatiwalaan dahil hindi ka pa nagbabago. Mga kachat ko lang ang mga to. Wala naman akong balak makipagkita sa kanila. Nagsisinungaling ka pa? May nabasa ako dyan na nagpapasalamat siya dahil pumayag kang magkita kayo. Yan kasi ang napapala sa pagiging pakialamero mo. Sige, aaminin ko na. Hindi lang ikaw ang lalaki sa buhay ko. O ano, masaya ka na ba? Walang niya ka! Malandi ka! Hindi ka pa nakontento sa akin! Paano ako makukontento sa'yo, Jason? Wala ka namang pangarap sa buhay. Kontento ka na sa ganitong buhay natin. Ano pa ba hinahanap mo sa buhay, ha? Hindi mo ba alam o sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Sana kasi sinabi mo sa akin ang mga gusto mo. Kahit naman kasi sabihin ko sa'yo, hindi mo naman ibibigay sa akin. Dahil ang laging bukang bibig mo, sapat nang kumakain tayo 3 beses sa isang araw at nakakabayad ng upa ng bahay. Ang babaw naman ang dahilan mo para manlalaki.
Wala akong pakialam kung mababaw sa tingin mo. Pwede bang huwag kayo magsigawan? Ay nakakahiya sa mga kapitbahay ninyo. Isa ka pa! Siguro, kung ano-ano ang isinusumbong mo kay Jason. Ay di ba totoo naman na lalakero ka? Hindi ako lalakero. Habulin lang ako ng mga lalaki. Dahil nagkataon na malakas ang karisma ko. Magkaiba yon. Kahit ano pang sabihin mo, pinagtaksilan mo pa rin ang anak ko. Alam niyo, mabuti pa nga maghiwalay na lang kami. Kasi wala na rin namang patutunguhan ng pagsasama namin. Yung ba agad na solusyon na naiisip mo, ha? O di ba? Wala ka namang tiwala sa akin. Eh di lalo na ngayon, alam mo na ang totoo. Magbago ka na kasi. Tigilan mo ng panlalalaki mo. Jason, ganito na ako. Hindi na ako magbabago pa kahit anong gawin mo. Kayo na lang mag-ina ang magsama. Nympha, saan ka pupunta? Bumalik ka! Hayaan mo na siya. Nay, hindi ko kayang mawala si Nympha sa akin. Alam mo na nga na nanlalalaki ang asawa mo. Ayaw mo pa siyang pakawalan. Siya na mismo nagsabi na marami kayo sa buhay niya. Wala na akong pakialam. Basta sa akin siya uuwi. Anak naman, marami pa rin babae, hindi lang siya. Wala akong pakialam sa kanila basta si Nympha lang ang mahal ko. Nung gabing yun, nagpalipas muna ako sa bahay ng isang kaibigan. Pagkatapos kinabukasan, naghanap agad ako ng maliit na kwarto. Swerte namang nakahanap ako malapit sa pinapasukan ko. Wala ring tigil sa kakatawag si Jason sa akin at chat. Pumunta rin siya sa resto at hinahanap ako. Mabuti na lang nung pumunta siya, hindi ako pumasok. Dahil may susi ako sa apartment namin, bumalik ako para kunin ang iba kong gamit. Kasalukuyan ako naglalagay ng mga damit sa bag ko nang dumating si Nanay Esther. Bumalik lang ako para kunin ang mga damit ko. Talaga bang desidido ka ng hiwalayan ng anak ko? Opo, mabuti pang magkanya-kanya na lang kami. Mahal na mahal ka ni Jason. Handa ka pa rin niyang tanggapin sa kabila ng ginawa mo. Wala na akong balak na balikan ng anak nyo. Sasama na ako sa isang matandang mayaman na customer sa resto na pinapasukan ko. Kahit kailan ba, hindi mo minahal ang anak ko? Minahal ko po siya. Kaya nga pumayag akong magpakasal sa kanya eh. Pero hindi ho pwedeng puro na lang pagmamahal. Kailangan ko ring maranasan ang maginhawang buhay. Hindi man kasing ganda katulad ng iba ang buhay ninyo. Lahat ginagawa ni Jason, maibigay lamang ang pangangailangan mo. Hindi nga po kasi sapat ang ginagawa niya. Ang sabihin mo, hindi ka lang makontento. May pagkukulang din po si Jason sa pagsasama namin. Sa palagay ko, hindi ka na rin naman magbabago. At kaysa patuloy mong lokohin si Jason habang nagsasama pa kayo, mabuti pa nga na maghiwalay na lang kayo. Pakisabi na lang po sa kanya na huwag na niya akong guguluhin sa trabaho ko. Huwag mo sanang pagsisihan ang ginawa mong ito. Kung gaano mo kabilis ipagpalit ang anak ko, tandaan mo, ganon din kabilis ang karma. Huwag niyo na nga po akong takutin dahil hindi ako naniniwala sa karma. Sige, kung yan ang paniniwala mo, sana madali kang makalimutan ni Jason. Umpisahan na rin niyang maghanap ng iba para madali niya akong makalimutan. Huwag mong itulad sa'yo ang anak ko. Hindi mo siya katulad na habang may kinakasama pa, may ibang lalaki na. Oo na! Malandi na ako! Makati na! Nahiya ka pang ipamukha eh. Sige na, umalis ka na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Eh ano ba ang kayang gawin ng isang matandang katulad mo ha? Hindi mo pa ako lubosang kilala. Kaya huwag mo akong mamaliitin. Sandali ko rin inilibot ang paningin ko sa kabuuan ng apartment namin bago ko ibinalik ang tingin ko kay Nanay Esther. Pagkatapos walang imik na lumabas na ako.
Kahit hindi lumingon, ramdam ko ang pagsunod ng tingin niya sa akin. Pagdating ko sa inuupahan ko, nakaramdam naman ako ng katahimikan. Sa wakas kasi malaya na ako. Agad ako nag-chat kay Raul. Sabi niya kasi sabihan ko siya kapag nakauwi na ako. Galit na galit naman si Jason nang malaman na galing ako sa apartment at kinuha ang mga damit ko. Bakit nyo naman pinayagan na umalis si Nympha? Sa palagay mo kaya, mapipigilan ko siya. Hindi nyo sana siya hinayaan na kunin ang mga damit niya. Hindi ko na tuloy alam kung saan siya hahanapin. Kanina galing ako sa resto na pinapasukan niya. Nagpaalam daw siyang hindi napapasok. Binanggit niya na sasama na daw siya sa isang matandang may pera. Hindi niya magagawa yun sa akin. Alam ko na masakit, pero tanggapin mo na lang kaysa habang buhay kanyang lokohin. Madali lang sa inyo na sabihin yan dahil wala kayo sa posisyon ko. Sa tingin mo, hindi ako nasasaktan sa ginawa niya sa'yo? Masakit din sa akin, pero hindi naman kasi natin hawak ang isip niya. Hindi ko na alam kung paano mabuhay ngayong wala na si Nympha. Alam ko na hindi madali, pero nandito lang ako para damayan ka sa pinagdadaanan mo. Nympha, bumalik ka sa akin. Lahat gagawin ko para sa'yo. Anak ko, patawarin mo ko kung hindi ko kayang maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Wala po kayong kasalanan, Nay. Balang araw, merong isang babaeng tunay na magmamahal sa iyo at mamahalin mo siya ng higit pa kay Nympha. Hindi po mangyayari yan. Inilagay ko na si Nympha sa puso ko habang buhay. Mabuti pang bitiwan mo na ang apartment na ito. Sa bahay ka na lang umuwi. Eh, paano kung bumalik si Nympha? Hindi na siya babalik. Wala na siyang dahilan. Kinuha na niya ang mga gamit niya. Tama nga lahat ng sinabi ni Nympha sa akin. Tama lang na iwan niya ako. Wala akong kwenta. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Magpahinga ka na muna sa bahay. Sinunod naman ni Jason ang sinabi ng nanay niya na bitiwan na ang apartment na inuupahan namin. Mula nang iwan ko siya, panay na lang ang paglalasing niya. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho niya. Awang-awa naman ng nanay niya pero kahit siya walang magawa para sa anak. Hindi naman siya nagkulang ng paalala dito. Bayaan niyo na nga lang ako. Gabi-gabi ka na lang lasing. Minsan, kahit wala pang laman ng tiyan mo, alak na agad ang inaatupag mo. Gusto mo pang magkasakit, ha? Alak lang ang nakakapagpalimot sa akin kay Nympha. Kaya hayaan niyo na lang ako. Kahit ubusin mo pa ang alak sa buong mundo, hindi na babalik sa iyo si Nympha. Alam ko naman po yun eh. Hindi niyo na kailangan paalala pa. Baka sakaling matauhan ka. Asan na kaya si Nympha? Malamang nasa lalaking sinamahan niya. Pinuntahan ko siya sa kanila. Kahit pamilya niya, hindi alam kung nasan siya. Akala nga nila magkasama lang kami. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Tigilan mo na ang paghahanap sa babaeng yun. Ayusin mo na lang ang buhay mo. Wala nang pag-asa na maayos pa ang buhay ko. Kung yan ang lagi mong iisipin, wala nga talagang saysay ang buhay mo. Pabayaan niyo na muna ako, Nay. Gusto kong mag-isa. Ay para ano? Magpakalunod ka sa alak? Akin na yung bote ng... Huwag niyo lang ang gawin tong alak ko. Ito lang kakampi ko. Hindi mo yan kakampi. Sinisira ka lang yan. Iwan niyo na ako. Hindi ko kayo kailangan. Kung hindi ka patitigil,
Tatawagan ko ng Nanay Gina mo. Sasabihin ko sa kanya ang mga ginagawa mo. Alam niyong may sakit si Nanay Gina. Gusto niyo ba lumala ang lagay niya? Hindi ka naman kasi sumusunod sa akin eh. Baka sa kanya, makinig ka. Kapag nagsumbong kayo sa kanya at lalong lumala ang sakit niya, hindi ko kayo mapapatawad. Tandaan niyo yan. Jason, Makaalis na nga muna. saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Sa lugar na walang abala. Kung dati sa bahay lang ng ina umiinom si Jason, ngayon naman lumalabas siya para maglaseng at madalas umaga na umuwi. Kaya nagpa siya si Nanay Esther na hanapin ako. Pumunta siya sa dati kong pinapasukan at nagtanong sa mga katrabaho ko kung saan ako nakatira. Pero ni isa walang makapagsabi. Minabuti niyang umuwi na lang ng bahay. Habang daan hindi inaasahan na magkikita kami. Papunta rin kasi ako nun sa apartment ng kaibigan ko na malapit lang din sa resto. Iiwasan ko sana si Nanay Esther pero mahigpit niya akong hinawakan sa braso. Talagang hinahanap kita. Galing nga ako sa pinapasukan mo dati. Walang makapagsabi kung saan ka na nakatira. Sinadya ko po talaga na hindi ipaalam sa kanila. Dahil alam ko na laging bumabalik dun si Jason para makibalita sa akin. Baka mamaya masabi pa nila kung nasan ako. Hindi na pumapasok sa trabaho si Jason. Wala na siyang ginawa kundi ang maglasing. Napakahina niya talaga. Mahal ka lang niya at ayaw niyang mawala ka sa kanya. Wala na nga ho kami. Bakit ba ayaw pa niyang tanggapin yun? Natatakot ako na baka kung anong gawin niya kung hindi ka pa niya makikita. Hindi ko na ho problema yun. May sarili na akong buhay ngayon. Dapat ganun din ang gawin niya. Ang harapin ng buhay na wala ako sa tabi niya. Palibasa kasi ay nasa maayos ng kalagayan ngayon. Kaya nasasabi mo yan. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na ako. May importante pa akong gagawin Hindi ko alam kung anong nagustuhan ng anak ko sa iyo. Maliban sa ganda na kukupas din balang araw, ay wala ka namang puso. Yun naman pala Bakit kailangan niyo pa akong hanapin? Dahil akala ko, maaawa ka kay Jason kapag nalaman mong kalagayan niya. Ay wala po akong nararamdaman na kahit konting awa. Mali nga na kinausap pa kita. Pero ito lang ang pakatandaan mo. Oras na may gawin ng anak ko na ikapapahamak niya, hindi kita mapapatawad. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit na binigay mo sa kanya. Kung may gagawin man po siya na makakasakit sa kanya, kasalanan niya na yon. Dahil ikaw ang nagtulak sa kanya na gawin yon. Nanay Esther! Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi kita anak. Patawarin niyo po ako kung hindi ko na kayang balikan ang anak niyo. Kayo na lang ang gumawa ng paraan kung paano niyo siya matutulungan. Nauna na akong naglakad palayo. Masakit din naman sa akin na basta na lang talikuran si Jason. Pero hindi na rin naman kasi magiging maayos ang pagsasama namin. Kilala ko siya. Hindi na mawawala sa kanya ang pagdududa kahit magbago pa ako. Mas lalo lang gugulo ang pagsasama namin. Pagdating naman sa bahay ni Nanay Esther, naabutan niya si Jason na umiinom sa sala. Saan po kayo galing? Nagkausap kami ni Nympha. Talaga po, Nay? Alam niyo ba kung saan siya nakatira ngayon? Hindi. Aksidente lang kaming nagkita. Ano na pag-usapan niyo? Hinanap ba niya ako? Kalimutan mo na lang siya. Wala na talaga siyang balak na makipagbalikan sa'yo. May bago na siyang buhay at hindi ka kasama sa mga plano niya. Kahit na maghihintay pa rin ako na balikan niya. Alam ko, naguguluhan lang siya ngayon.
Kung gano'n, dapat ayusin mo na ang sarili mo. Tigilan mo na ang paglalasing. Para kapag balikan ka niya, hindi ka naman mapapahiya. Tama po kayo, Nay. Kailangan ng babalikan ni Nympha yung dating ako. Kailangan ko na rin siguro maghanap ng trabaho. Oo, anak. Makakatulong sa'yo kung meron kang ibang pagkakaabalahan. Tatawagan ko si Paring Jun. Baka pwede pa akong bumalik sa trabaho. Kung hindi ka man makabalik sa dati mong trabaho, pwede ka namang maghanap ng iba. Opo, Nay. Hindi na ako ulit iinom. Ay, salamat naman at tatauhan ka na. Para kay Nympha, lahat gagawin ko. Hindi lang para sa kanya. Para din sa akin, anak. Ako kasi ang mas higit na nasasaktang makita ka sa ganyang kalagayan. Patawarin niyo po ako kung nag-alala kayo dahil sa akin. Wala yun, anak. Ang mahalaga, aayusin mo na ang buhay mo. Maiwan ko na po muna kayo. Maliligo lang ako. Naiiyak pa sa tuwa si Nanay Esther dahil sa wakas dininig na rin ang dasal niya. Nang sumunod na araw, pinabalik na ulit sa trabaho si Jason. Maganda naman kasi ang record niya sa agency kaya hindi siya nahirapan na makabalik. Isang buwan na rin ang nakakalipas na makitaan na naman ng pagbabago si Jason ng kanyang ina. Bakit tahimik ka yata, anak? Alam ko na po kung saan nakatira si Nympha. Ha? Huwag mong sabihin pinuntahan mo siya. Opo, pero hindi ako nagpakita. Iba na naman pala ang sinasamahan niya. Isang tambay na palamunin ng boyfriend niya. Akala ko ba kaya niya ako iniwan dahil hindi ko maibigay ang gusto niya. Ang mga lalakero talaga, wala nang pinipili. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Alam ko na po ngayon. Kaya lang sobrang sakit pa rin. Naiintindihan ko. Plano ko po na makipagkita sa kanya. Hindi para pilitin siyang bumalik sa akin, kundi maayos na makipaghiwalay. Gusto ko na rin pong bumitaw at magpatuloy sa buhay. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na po, Nay. Kaya ko naman. Mag-iingat ka sa pagpunta doon. Hindi ka pa naman sanay dyan sa motor mo. Ay, ewan ko ba sa'yo? Bakit bumili-bili ka pa niyan? Matagal ko na po talagang gusto magkaroon ng motor. Hindi lang ako makakuha ng hulugan noon dahil nag-iipon ako para sa kinabukasan namin ni Nympha. Basta tuwing lalabas ka, huwag mong kalimutan na magdasal. Takaw aksidente kasi ang motor eh. Opo, Nay. Huwag na pala kayong magluto mamaya. Sa labas tayo kakain pagbalik ko. Basta, mamasahe lang tayo at ayokong sumakay dyan sa motor mo. Opo, Nay. Sige po. Aalis na ako. Humalik pa sa noon ng kanyang ina si Jason bago lumabas ng bahay. Nang marinig ni Nanay Esther ang papalayong motor, pumasok siya sa kwarto niya at kinuha ang litrato at garapon na may hibla ng buhok ko. Sandali niya yung tinitigan at saka itinago sa drawer. Hindi ko nakakailanganin pa ang mga ito. Nasa maayos ng lagay ang anak ko. Natanggap na niya na hindi babalik sa kanya si Nympha. Nang mga oras na yon, abala naman ako sa gawaing bahay. Nakabukas ang pinto dahil nagwawalis ako ng sahig. Biglang may kumatok, akala ko yung nagdi-deliver ng tubig. Ganun na lang ang gulat ko nang makita si Jason na nakatayo sa labas ng pinto. Jason? Anong ginagawa mo rito? Pwede ba kita makausap? Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang na maging maayos ang paghihiwalay natin. Tanggap mo na. Oo. Hindi naman kita pwedeng pilitin eh. Ayoko lang kasi na may samaan tayo ng loob. Ang totoo niyan, iniisip ko na makipagbalikan sa'yo.
Dahil ba nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon? Kahit mahal pa kita, hindi na rin kita matatanggap. Kung ayaw mo sa sitwasyon mo, ang maipapayo ko sa'yo, bumalik ka na muna sa pamilya mo. Sila ang tatanggap sa'yo ng buo. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Akala ko magiging maayos ang buhay ko. Hindi pala. Unti-unti ko na rin inaayos ang buhay ko na hindi ka kasama. Sa kabila ng mga nangyari, sana maging masaya ka. Jason, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Sabi mo, mahal mo pa ako. Sabi mo nga, hindi sapat ang pagmamahal lang sa isang pagsasama. Ano ba kasing katangahan ang ginawa ko? Hindi pa huli ang lahat para magbago. Umuwi ka na muna sa pamilya mo. Gusto ko sanang sa'yo umuwi. Nakatira na ako sa nanay ko. Mas gusto ko munang mag-focus sa trabaho ko at sa dalawa kong nanay. Sana hindi mo magawang tumingin sa ibang babae. Alalahanin mo na kasal pa rin tayo. Wala pa sa isip ko ang pumasok sa isang relasyon. Mabuti naman. Paano? Aalis na ako. Nangako kasi ako kay inay na sa labas kami kakain ngayon. Ihahatid na kita sa may labasan. Doon pa kasi ang sakayan eh. Wag na. May dala kasi akong motor eh. Ha? Ganun ba? Bumili ka na pala ng motor na pangarap mo lang dati. Malaking tulong din sa pagpasok ko sa trabaho. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ah. Ikaw din. Pag-isipan mo rin ang sinabi ko. Sayang. Ako sana ang angkas niya lagi. Habang binabaybay ni Jason ang daan pa uwi, biglang may sumulpot na kotse mula sa kanan niya. Hindi naman mabilis ang takbo niya pero nagpagewang-gewang siya. Dahil sa pagkataranta nawalan siya ng kontrol at sumalpok sa pasalubong na truck. Pumailalim pa siya bago nagulungan. Sa morgue na siya naabutan ni Nanay Esther na walang tigil sa pag-iyak. Jason! Anak ko! Bakit nangyari ito? Jason! 2 araw nang nakaburol si Jason sa bahay nang umampun sa kanya. Yun kasi ang napagkasunduan ng 2 nanay niya. Si June na nagbalita sa akin sa malagim na trahedyang nangyari sa asawa ko. Sinadya pa niya ako sa bahay namin. Kahit alam kong galit si Nanay Esther at Nanay Gina, lakas loob pa rin akong pumunta sa burol. Matiwasay naman ako nakalapit sa kabaong ni Jason. Selyado yun dahil hindi maganda naging itsura ng katawan niya dahil sa aksidente. May lakas ka pa talaga ng loob na pumunta dito. Nay, gusto ko lang pong makita si Jason sa huling sandali. Kung hindi kanya pinuntahan, hindi siya maaaksidente. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay niya. Hindi ko naman po gusto ang nangyari sa kanya eh. Ikaw ang ugat ng lahat ng sakit at pagdurusa ng anak ko. Ngayon naman, ng kamatayan niya. Pinagsisisihan ko na po ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Nagkapatawaran na po kami nang puntahan niya ako. Pero ako, hindi. Kailanman, hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Inalisan mo ko ng karapatan na makasama ko ang anak ko. Patawarin niyo po ako. Umalis ka na dito. Nakita mo na ang kabaho ng anak ko. Hindi mo na kailangan bumalik pa rito. May karapatan po ako na makita at makasama si Jason.
Asawa ko po siya. Wala ka ng karapatan mula nang iwan mo siya para sa ibang lalaki. Kung ayaw mong mapahiya sa mga taga rito, umalis ka na. Wala akong magawa kundi sumunod na lang kay Nanay Esther. Sinulyapan ko pa sa huling pagkakataon ng kabaong ni Jason. Lumapit din ako kay Nanay Gina pero hindi niya ako pinansin. Mag-isa lang ako nagluksa sa pagkamatay ni Jason. Naalala ko rin ang sinabi niya. Kaya siguro niya sinabing umuwi na ako sa pamilya ko dahil alam niyang mas mapapabuti ako doon kesa sa kinakasama ko. Pahiwatig na rin siguro niya yun na hindi na siya magtatagal. Sinunod ko ang kahilingan niya. Umuwi ako sa amin. Ilang araw na akong mag-isa sa bahay dahil nasa trabaho ang mga kapatid ko. Ang mga magulang ko naman nasa probinsya dahil namatay ang nakababatang kapatid ni tatay. Madalas pa rin pumunta si Tia Ason sa amin kahit hindi ko siya kinakausap. Bakit ba nagbumukmuk ka pa dito sa bahay niyo? Hindi na naman babalik si Jason. Hindi lang po maganda ang pakiramdam ko, Chang. May sakit ka ba? Ilang araw na po akong nanghihina eh. Paanong hindi ka manghihina lagi ka lang nandito sa kwarto mo? Sarado pang mga bintana. Ang dilim-dilim. Nasaan ba ang switch dito? Huwag po, Chang! Huwag niyong bubuksan ang ilaw! Bakit ba ayaw mo? Ay, Diyos ko po! Nympha, ano nangyari sa'yo? Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin. Basta na lang pong nagkaroon ng sugat ang buo kong katawan. Kahit anong gawin ko, hindi ko magaling. Hindi yan pangkaraniwang sugat, Nympha. May palagay ako na kinukulam ka. Chang, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hirap na po ako sa kalagayan ko. Tumahang ka na. Uutusan ko si Toto na sunduin ng albularyong si Mang Leroy. Dito ka muna, ha? Makalipas lang ang ilang minuto, bumalik din si Tia Ason. Inasikaso niya ako. Hindi man lang siya nandiri sa mga sariwang sugat sa katawan ko. Bigla tuloy ako nakonsensya sa mga binitiwang kong salita sa kanya noon. Chang, patawarin niyo po ako sa mga sinabi ko noon na. Alam ko na masakit ako magsalita. Ginagawa ko lang naman yun dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Alam ko na po ngayon. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang mahalaga gumaling ka. Opo. Siya nga pala. May pinaghihinalaan ka ba kung sino may gawa nito sa'yo? Ang nanay po ni Jason ang may matinding galit sa akin. Siya lang po ang nagbanta sa akin. Kayang-kaya kang gamutin ni Mang Leroy. Pero dapat ka pa rin humingi ng tawad sa nanay ni Jason. Bilang ina, naiintindihan ko siya. Opo, Chang. Pupuntahan ko siya kapag gumaling na ako. Hindi naman ako nagagalit sa ginawa niya. Naiintindihan ko na masakit sa kanya ang pagkawala ni Jason. Sana naman natuto ka na sa nangyari sa'yo. Baka sa susunod mas malala pa ang mangyari sa'yo. Magbabago na po ako. Alam ko na yun din ang gusto ni Jason. Napakabata pa niya para mamatay. Hanggang doon na lang siguro siya. Isipin mo na lang na isinakripisyo niya ang buhay niya para makita mo ang mga mali mong ginagawa. Huwag mo sanang sayangin. Ilang sandali pa dumating na ang pinsan kong si Toto kasama ang albularyo. Tama nga si Chang. Mahusay si Mang Leroy. Napagaling niya ako agad.
Nang manumbalik ang lakas ko, nagpaalam ako kay Tia Ason na pupuntahan lang si Nanay Esther. Nagpresenta siyang samahan ako pero tumanggi ako. Mas gusto ko kasing harapin ang nanay ni Jason na mag-isa. Pagdating sa bahay ni Nanay Esther, parang inaasahan na niya ang pagdating ko. Napansin ko agad ang pamumugto ng mga mata niya at malaking pagkabawas ng timbang. Maswerte ka dahil magaling ang albularyong gumamot sa'yo. Nay Esther, hindi po ako nagagalit sa ginawa ninyo. Naiintindihan ko na nadala lang kayo ng galit at pangungulila kay Jason. Walang salitang makapaglalarawan sa sakit at pangungulila na nararamdaman ko. Patawarin niyo po ko. Kasalanan ko lahat. Magsisi ka man, hindi na maibabalik ang buhay ni Jason. Ano po bang dapat kong gawin para mapatawad niyo ako? Wala kang gagawin dahil panahon lang ang makapagsasabi kung kailan kita mapapatawad. Naiintindihan ko po. Gusto ko ring sabihin na handa akong magbago. Sana noon mo pa yan ginawa. Lagi po talagang nasa huli ang pagsisisi. Umalis ka na. Nasabi mo naman na ang gusto mong sabihin. Hihingi rin po sana ako ng permiso na bisitahin ang puntod ni Jason. Asawa ka pa rin niya sa kabila ng mga ginawa mo. Hindi kita pagbabawalan. Maraming salamat po, Nanay Esther. Hindi man ako mapatawad ngayon ni Nanay Esther. Umaasa pa rin ako na balang araw magkakapuwang sa puso niya ang kapatawaran para sa akin. Bago ko umuwi, dinalaw ko muna ang puntod ni Jason. Nagsindi ako ng kandila at nag-alay ng dasal. Kinakausap ko rin siya habang tumutulo ang luha ko. Ilang sandali pa naramdaman kong may malamig na bagay ang dumampi sa katawan ko. Lalo akong napaiyak. Alam ko na nandito ka, Jason. Patawarin mo ako. Kung hindi siguro tayo nagkakilala, makabuhay ka pa at masaya sa piling ng babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Sa loob ng ilang taon, ilang beses ko pang dinalaw si Nanay Esther. Malamig man ang pakikitungo niya sa akin, alam kong napatawad na niya ako. Makapangyarihan talaga ang dasal. Dahil dininig niya ang panalangin ko na sana hipuin niya ang puso ni Nanay Esther. Sa ngayon sa bahay pa rin ako ng mga magulang ko nakatira. May trabaho na ulit ako at madalas ko pa rin dalawin ang puntod ni Jason. Hindi na rin ako nagagalit kapag nasisermonan ni Tia Ason. Alam ko namang para din sa kabutihan ko yun. Ang pagtataksil hindi bunga ng tukso o kakulangan ng pagmamahal. Desisyon ng bawat isa ang sakta ng iba para sa panandalian ligaya. May pusong masasaktan. May damdaming masisira. Sa uli ang sakit na ipinasa mo babalik din sa'yo. Mas matindi kaysa sa iniwan mo. Siguradong maraming magagalit sa kwentong ibinahagi ko na kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Sa kabila ng mga hindi magandang ginawa ko, sana may mapulot pa rin kayong aral. Makapagbigay na rin ng inspirasyon na sa kabila ng hindi magandang pangyayari sa buhay natin, huwag mawawala ng pag-asa. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagpili ng aking kwento. Wakas. Okay, shoutout po tayo.
Shoutout ka na Beda, Raymond, Gitana, Tonyo, Matthew, Marin, Katrina, and Vincent from Auckland, New Zealand. Namimiss na namin kayo. Shoutout sa lahat ng security guard sa EMS at sa Carillo and Berondo family from Timbao, Laguna. Hello kay Jessica Sobremonte from Barangay Tatalon, Quezon City. Hi kay Nilda Dultra. Hello kay Lovely Valesa from Caloocan. Hi kay Corfiliera Vlog 6424. Hello kay Amanda Joyce from Angeles City. Shoutout sa Carazo family and Penaso family and especially kay Isa Jane Carazo from Cebu. Hi kay na Aloha and Roslyn from Mahogany Place 1 Taguig. Hello kay Eugene Cabahog from Iligan City. Hi kay Giselle Torafiel from Tangob, Padre Garcia, Batangas. Shoutout sa Noda and sa Baresa family. Shoutout sa Lima family ng Botolan, Zambales. Hi kay Ernesto Esparza. Hi kay Marco Nanyes. Hello kay na Norieko Takamo at sa mga katrabaho niya sa Giginto, Bulacan. Shoutout sa Cagayan Valley Pharmacy. Hi kay Rosemary Lagunsad. Hello sa De Jesus family ng Lucena City from Jesus family ng Iloilo. Shoutout sa Golden Fur Warehouse personnels. Hello sa mga anak ni Rosa May Galgo na sina Amaru at Kishi at sa asawa niyang si EJ Meneses. Hi kina May Ann Makidato, Jeneline Habsay and Joy Martin from Team Saske, Saudi Arabia. Hello kay Angelina Ke. Hello sa baby girl ni Jessica Urian na si Baby Selena na siya raw ang first baby niya. Congrats sa'yo. Shoutout sa Maestre family from Sulib, Pangil, Laguna. Hi sa Yamanaka ARJ Fashion na laging nakikinig sa aking mga kwento habang nananahe. Salamat po sa inyo. Shoutout sa Rubio at Lariba family. Hi sa J&J Tailoring, Trimmer Tina at Gina at mga sewer na sina Flor, Lala, Lori, Rosel, Mel, Rose at sa kanilang boss na si Jerwin Gomez sa General Trias, Cavite. Hello kay Jenmer Garcia sa San Fernando, Pampanga. Hi kay Melissa Mata from Canada. Maraming salamat po sa pakikinig at palakas po kayo dyan. Shoutout sa anak ni Peter Tom na sina Troy, Trisha May, Axel Rose at sa kanyang asawa na si Rosalie na laging nakikinig. Hello kay Justoni Arevalo from South Suzuaregi, Old Balara. Hi kina Grace at Girly De Pablo from Thailand. Hello kay Hazel Badua. Hi kina Prince Corpus, Levelyn Wagtang, Bernadette Dacanay, Eva Dacanay at sa Pigangay family. Hello kay na Chris Villanueva, Adrian Bahado at sa kanyang asawa na si Ronald Belsa Bahado from Imus, Cavite. Hi kay Miralyn Matandao from Hong Kong. Shoutout sa Esteban family from Gimba, Nueva Ecija. Hello kay Evelyn Talakay from Dasma, Cavite. Hi kina Melvin Maragrag at kay Romnick Jacoba, kay Nilo, Lisa, Rona May at Annalisa Maragrag from Giporlos, Eastern Samar. Hello kina Ara and Jaydan Bulpa at sa kanyang asawa na si RJ Bulpa. Hi kay Flor de Lisa Galang from Singapore. Shoutout kay na Jessie Miralles, Mickey Belinda at Julie from Leaks, Cabanatuan. Hello kay Robilyn Kasupanan from Angeles, Pampanga na laging nakikinig. Hi kay Michi Ramos. Hello kay Christine Repolan and Jai Tugade from Santa Cruz, Davao del Sur. Shoutout sa pinsan ni Delia Catu na taga Iloilo City, Jimenez family, Roldan family at Catu Alarcon Lusterio family. Ingat po kayo dyan. Hi kay Christina Naanod Abad from Lumban, Laguna. Hello sa mga kapatid ni Ladylyn Mapalo na si Fredelyn at Feldalyn Pahayahay na laging nakikinig sa aking kwento.
Hi kay Josefina Fuelias from Pasig City. And hello ka na JL, Hazel at Aba ng Algens Cafe Morong Rizal. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta at pakikinig. Ingat. God bless.